So, ang ano po kasi, ang isa sa mga nasisilip ngayon kasi yung paraan ng pagkakakuha din ni Congressman Leandro Leviste nitong so-called Cabral Files. Ang issue, kesyo purasahan daw po or sapilitan, which dininay na din naman po ni Congressman Leviste. And he posted din po kasi sa kanyang social media itong mga documents na to. Meron ho bang kayong nakikitang problema din dito? And kapag po pa pinopost din sa social media, dahil ngayon, alam naman natin, lahat na lang pinopost talaga, 'di ba, sa social media. Kapag po mga ganitong very critical na mga documents or evidences na ipinopost sa social media, nakikita nyo rin po ba na nako-compromise din po yung credibility nito? Well, ang mako-compromise yung credibility ng mga may hawak. Sapagkat hindi lang naman si Congressman Leviste may hawak niyan eh. Sabi ni Senator Lacson, meron siya. Sabi ng DPWH, meron sila. Sabi ni Mayor Magalong, meron sila. So it's the credibility at dapat mapanuri tayo. Ano ba ang agenda ng mga ito? Kasi halimbawa, kung kumpleto naman yung file sa iyo, bakit ini-installment mo? Di ba? At bakit meron kang hindi sinisiwalat? So, hindi ho naman ito matters pertaining to national security because that's a clear constitutional limitation naman. Pag national security, siyempre, hindi naman ho pwedeng isa publiko. So, yung kanilang agenda, yun ang nagiging suspect tuloy. Pangalawa, hindi rin ho accurate yung sinasabi ng iba na pag yan ilabas mo sa social media, wala nang silbing bilang ebidensya. No, kasi meron namang file na ganyan eh. Nasa kustodiya ng gobyerno at anytime, pwedeng gamitin yun. At hindi lang ho naman si Congressman Leviste o yung mga politician na may hawak ng listahan daw o kaya ang Secretary of DPWH, kundi maraming kasamahan yung namatay na Yusek eh. So pwede sila magtestigo to the existence and to the authenticity of that file. So naguguluhan tayo eh, nalilihis tayo. Dapat ang panawagan natin dito, kung seryoso talaga ang gobyerno, edi ipaalam sa atin. Kasi nga, ang nagkakaroon na tayo ng crisis of credibility eh. Wala nang pinapaniwalaan ng taong bayan at kahit na yung gawa-gawang conspiracy theory ng mga vloggers at kung sino-sino man, eh kinakagat na nila. Di ba? So, the best is, sige, ilabas natin lahat at kayo ang humusga. Hindi ho naman magkukulang ng pag-authenticate kung kinakailangan pagdating sa mga kaso na ipa-file nila. Apo. So ngayon